ang may sari-saring opinyon tungkol sa mga inquiry na isinasagawa ng Senado at Kongreso. Para sa ilan, ang mga investigasyong ito ay mahalaga upang masiwalat ang mga katiwalian at mga isyu ng pamahalaan. Naniniwala silang mahalaga ang papel ng mga mambabatas sa pagtatanong at paghahanap ng katotohanan, lalo na kung ang mga usapin ay may kinalaman sa maling paggamit ng pondo ng bayan o abuso ng kapangyarihan. Ang mga inquiry ayon sa kanila ay nagbibigay daan para mapanagot ang mga opisyal na sangkot at masiguro ang transparency sa pamahalaan. Sa kabilang banda, may mga netizen na naniniwalang ang ilang legislative inquiry ay nauuwi lamang sa palabas at hindi nagresulta sa konkretong solusyon o aksyon. May mga nagbabahagi rin ng kanilang pagkadismaya dahil sa tila mabagal na pag-usad ng mga kaso pagkatapos ng mga investigasyon at may ilan ding nagsasabing ginagamit lamang ito ng ilang politiko para sa sariling interest o para makakuha ng media millage. Dahil dito may agam-agam kung talagang nagbunga ng hustisya o pagbabago ang mga ganitong pagdinig. Maraming netizen ang nagpapahayag ng kanilang pagkabahala tungkol sa posibleng pang-abuso ng kapangyarihan ng mga mambabatas sa paggamit ng contempt powers ng lehislatura. Para sa ilan, ang contempt ay isang mahalagang mekanismo upang masiguro na ang mga taong iniimbestigahan ng Senado o Kongreso ay makikipagtulungan at magbibigay ng tamang impormasyon. Gayunpaman, may mga nag-aalala na ito ay maaaring gamitin ng ilang mambabatas bilang sandata laban sa mga taong hindi kaayon sa kanila o upang patahimikin ang mga kritiko. May mga insidente kung saan itinuturing ng mga netizen na tila ginagamit ang contempt powers para lamang ipakita ang kapangyarihan at kontrol ng lehislatura, imbes na gamitin ito ng makatarungan. Ang iba ay nagbabala na kung walang tamang checks and balances, maaring maging daan ito sa pang-abuso at paglabag sa karapatang pantao ng mga iniimbestigahan. Sa ganitong konteksto, maraming nananawagan para sa mas maayos at makatwirang paggamit ng contempt upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng mga investigasyon ng gobyerno. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang napakagandang post ni General Romeo B. Hokis sa kanyang Facebook page. Napakagandang payo, mga 5 payo para sa ating mga senador at ang mga kongresista tungkol sa ginagawang pagdinig at pag-iimbestiga. Kaliwat kanan po ang investigasyon in aid of legislation ng ating mambabatas. At ito, napuna ni General Hokis itong mga 5 bagay na ito. Ito ang kanyang payo sa mga mambabatas. Number 1, sabi niya, huwag mag-Ingles. Sa halip, gamitin ang sariling wikang Pilipino. Pwede Tagalog o Bisaya. English ng English, mali-mali naman. At ang kunat ng accent at nakakairita dahil masakit sa tenga. Ay, aray ko po. Tayo mga Pilipino, ako kahit ako personally, maka-English ako, kaya lang yung dila ko matigas. Ito yung, I agree dito sa comment ni General Hokis na yung accent. Hindi katulad nung iba na maganda yung accent. Ako, wala. Accent ng Ilocano yung akin. Kaya hanggat maaari, iniwasan kong mag-English. So, di ba? At para maintindihan ng lahat, Tagalog lang. Bakit ka English ng English? So, agree ba kayo na huwag mag-English ang ating mga mambabatas? Pangalawa, ito, matindi ito. Ipagbawal ang mamahaling relo, alahas at mga bag sa mga senador at congressmen o congresswomen. Nakakasuklam. Mabigat na salita yun. Nakakasuklam at nakakasiklab
ng damdaming makita na ang pera ng taong bayan ninakaw lamang nila, pinambili ng mga alahas at nagawa pang ipasikat sa mga taong bayan, mga hangal. Pero, madaling intindihin. Tagalog eh. Naglipa na ngayon sa social media yung mga mambabatas. Hindi ko na lang banggitin mga pangalan. Nakikita eh. Grabing mga relo, bag, damit, mga pangmayaman talaga. Dati naka-tricycle lang. Ngayon, wala na. So, ito yung sinasabi ni General Poques. Kitang-kita ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Okay. Number 3. Huwag hayaang magsalita ang isang nagdadangal-dangalang congressman sa Manila na merong napakalaking krus ni Hesukristo sa leeg pero wagas naman kung makapagmura at alipusta sa mga tinatanong niya. Naka-Rolex pa din na alam naman kung saan galing ang perang pinambili nito. Poong mahabagin. So, hindi niya pinangalanan. Yung kongresista, kailan bahala na kayo. May mga post akong nababasa ng mga pastors, mga evangelical leaders, at napapansin nga nila itong kongresista na ito at nagko-comment. Hindi ko na lang banggitin yung mga comment ng mga religious leaders tungkol sa kongresista na ito. So, wag nang magsalita. Sabi niya, okay, number 4. Ito ang pinakamatindi sa lahat ng kanyang payo o puna. Ipagbawal na ang live coverage sa mga pagdinig at imbestiga kasi puro naman in aid of legislation. Pero wala namang nagagawa o nababagong mga batas. Poros pagpapasikat lang ang mga mambabatas na kunwari matatalino at napakalinis. Nakakasuka. Ang ganda ng mga for every number o paragraph, meron siyang mga word na binibitaw. Nakakasuka, poong mahabagin, mahangal, aray ko po. So, huwag nang i-live coverage. Agree ba kayo itong mga mag-comment? Itong mga suggestion o payo, pakiusap ni General Poques sa mga mambabatas. So, 4 na yon. Pang-5. Ito palang pinakamatindi, yung pang-5. Tanggalin na iyang salitang honorable sa mga pangalan ng mga senador at congressmen na nakadisplay sa mga lamesa sa harap nila. Paano naging honorable ang mga magnanakaw? Question mark. Ang sabi nga, the Philippines' biggest crimes syndicate daw ang Kongreso, pork barrel at flood control pamor. Nakakasuklam. So, i-summarize natin. Number 5, pinakamatindi. Tanggalin yung word na honorable na kanilang title. Ay nakakasuklam. Flood control projects at iba pa, pork barrel, scam. Number 4, ipagbawal ang live coverage sa mga investigation para hindi sila makapagpasikat. Number 3, huwag pagsilitain yung isang kongresista na may napakalaking krus ng Panginoon Jesucristo sa leeg, pero grabe mag-alipusta sa mga tinatanong niya. Number 2, huwag magsuot ng mamahaling relo, alahas at mga bag habang nasa hearing. And number 1,
huwag mag-English. Tagalog lang. Kasi yung accent ng iba nakakasakit sa tenga. Aray ko po. So, I believe hindi lang ito si General Pukis ang nakakapansin, karamihan napapansin.